Good morning po. Ngayon po napanood natin yung mga video, alam po natin yung mga balita. Ano pong nararamdaman niyo po ngayon? Siguro iba-iba po yung nararamdaman natin. Ano po? Meron naawa, meron feeling blessed kasi wala tayo doon sa lugar na yun. Pero I believe, more than lang sa pagka-bless or pagka-awa yung gusto ng Lord na makita niya sa puso natin as we see all those things na nangyayari. Kaya ngayon po, ang title po natin, Message from the Storm. Ano ba yung gustong iparating? Ano po ba yung gustong ipaiwatig or sabihin sa atin ng Panginoon sa lahat po ng nangyayari na to sa buhay natin lahat at lalo na dito sa Pilipinas. So, ay request lang po na start tayo in prayer para maihanda yung puso natin sa mensahe ng Lord. Sige po, let's pray. Hallelujah, Father God. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, Lord. Salamat, Lord, na dinala mo kami muli sa lugar na to para makapakinig ng salita mo. Lord, I pray for us, Lord God, na magkaroon kami ng puso na hindi sarado, Panginoon, na hindi bingi, Panginoon, Lord God, sa mga mensaheng iparating mo sa amin today. Bagkus, Lord, maging bukas ang puso at kaisipan ng bawat isa to receive, to understand, to accept all your words and truths, Lord God, na ipaparating sa amin today. And Lord, nawa yung salita mo, hindi lang kami i-inspire, hindi lang kami i-challenge, kundi mabago po talaga yung puso, yung isip at buhay ng bawat isa sa amin, Lord God, sa nais mong mangyari para sa amin lahat. Lord, salamat. Just have your way in our midst today. God, huwag niyo pong hayaan na ma-feel namin na ma-offend lang kami, kundi ma-transform kami sa mga salita mong maririnig namin today, Lord God. And Lord, salamat. Just let your Spirit move in our midst. Use me mightily as your instrument, Lord, as your empty vessel, Lord God, para maihayag ang mensahe mo. Let your words alone ang maihayag at marinig ng bawat isa. And may the power of your Spirit help us to understand your message today. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw lang ang maitaas sa lahat po ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Sige po, alam natin present situation ng Pilipinas ngayon. Lahat po tayo, alam natin, pati yung mga nangyayari sa government natin. Ito po yung question ko po sa ating lahat. Lahat po ba ng nangyayaring to, aksidente lang, or parang coincidence, natural lang kasi bagyo talaga namang nangyayari yan. Siguro iba iisip, talaga namang may bagyo, talaga, lalo na sa Pilipinas, di ba po? Meron pa nga ibang kumakalat sa Google, sabi po doon, ano daw, in-experiment, hindi po namin alam kung gaano katotoo. Nag-eksperimento daw yung mga ibang bansa na magagaling sa technology, kaya na nagkaroon ng typhoon Yolanda, yung tatlong sunod-sunod. Hindi po natin alam kung totoo po yun. Pero ang tanong po, aksidente lang po ba lahat nung nangyayari na to? Nagkataon lang po ba na nagkaroon ng bagyong Yolanda? Ayan. Sa Old Testament at New Testament po sa Biblia, meron po akong naalala ng mga story na ang Lord nag-allow ng mga storms. Na remember yung story ni Jonah? Si Jonas, sa Tagalog, yung kinain ng malaking isda. Ayan. Di ba po, nagkaroon din ng bagyo nung panahon niya. Bakit po nagkaroon ng bagyo? Bakit po inalaw ng Lord na magkaroon ng storm nung time niya? Di ba kasi sumuway siya sa Panginoon. Inuutosan siya ng Lord punta sa Ninive para sabihan doon na magsisi yung buong bayan yun. Pero hindi siya sumunod sa Panginoon. Bagkos, tumakas po siya, di ba po? At habang nandun siya nakasakay sa ship, the Lord allowed storm. Ayan, karoon ng matinding bagyo. At inamin niya naman na siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng bagyo. At nadamay pa yung mga kasama niya dun sa barko na yon. So, in the Old Testament, makikita natin, sometimes the Lord allowed storm kasi meron siyang mensaheng pinaparating. Amen? Meron siyang gustong ituro o meron siyang gustong ayusin, baguhin sa buhay ng mga tao. Ganun din sa New Testament, sa life naman ni Paul, nung sa Acts chapter 27 yon, verse 13 to 26, sinabihan niya na yung mga kasama niya na huwag na silang tumuloy mag-travel, papunta sa Crete. Crete yung pangalan ng lugar, pero nagpumilit pa rin. So, anong nangyari? Nagkaroon din ng matinding barko na halos ay bagyo, halos masira
yung kanilang barko. At ang sabi ni Paul, parang ganito po, kasi ang kulit nyo eh. Sinabi na huwag na tayong tumuloy dahil magkakaroon ng disastrous na pangyayari, pero tumuloy pa rin sila. So, the Lord allowed storm or He sent storm para lang pakita or iparating sa mga tao yung message niya at gayon din para i-correct or i-rebuke yung mga tao at para mabago. Amen? So, I believe po, this time, sa mga nangyayari sa atin ngayon, hindi lang basta aksidente or nagkataon na nagkaroon ng bagyo, di ba po, na super typhoon pa, na signal number 4 pa, na winasak. Nakakalungkot tingnan, parang kalunos-lunos po talaga yung nangyari na halos wipe out na po talaga yung mga lugar doon. I believe dito po, may mensaheng pinaparating ng Lord. Hindi lang doon sa mga taong nandun, sa lugar na yon, hindi lang sa kanila na talagang nag-suffer ng matindi, kundi sa bawat isa sa atin. Let's remember, we are in the same nation. Di ba? Na lahat tayo nandito sa Pilipinas. At lahat tayo, kahit hindi man physically affected ng mga bagyong yon, merong effect sa atin lahat ng pangyayari ito. And I believe, merong mensahe ang Panginoon sa bawat isa. Hindi lang sa mga taong nandun ngayon, kundi maging sa atin na nandito po ngayon. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Ayan. So, ang Lord, meron siyang mensahe. Sabi ko nga, noong Wednesday, nung sinabi na magtulog daw po akong umaga, I asked the Lord kung ano ba yung message niya para sa atin, sa lahat ng nangyayari ngayon, ano ba yung gustong iparating ng Lord. Then, noong Wednesday, binigay sa akin ng Lord yung message na to. Ayan. Pero bago po yun, sabihin mo sa katabi mo, may mensahe ang Diyos. Ngayon, para sa'yo. Ayan. Meron lang po akong tanong, ano po yung reaction nyo kapag nakaka-receive kayo ng text message? Ayan, sige po. Konting exercise para hindi tayo maantok or antokin makatulog. Harap kayo sa katabi nyo po. Ayan, katabi nyo lang. Eye-to-eye contact. Eye-to-eye contact po. Ayan. Sige po, yung iba hindi nakatingin eh. Tingnan nyo yung katabi nyo po, eye-to-eye contact. Tapos, kung ano po yung sasabihin ko, ipakita nyo yung reaction sa mukha nyo po. Diyan sa katabi nyo. Ano po yung reaction nyo kapag naka-receive kayo ng message, halimbawa may nag-text, tapos nakita mo pangalan ng tatay mo or nanay mo na sobrang tagal mong hindi nakausap, paano po yung reaction ng gano'n? Yung itsura sa mukha. Ayan. Sige mo, pakita nyo. Ayan. Bakit yung iba nakang-iwig? Parang hindi nyo na-miss. Diba? Di ba excited po? Paano po yung itsura ng excited? Ganda natin muna. Ayan. Sige po, kunwari, best friend nyo po. Ayan, best friend. Ang mga ba? Halimbawa, yung mga kabataan, crush nyo. Mamadali pa, halos kumakain, tapos, ay, baka yung yan, yung pumupungay pa yung mata, di ba? Parang, kilig na kilig pa, wala pa nga, di ba nga alam ko ano yung sinasabi, kilig na, nabasa pa rin yung pangalan. O, yung mga tawa dyan, di ba? Paano po kung ano? Sige po, tingin pa kayo sa katabi nyo. Paano po yung nag-text, yung inutakan nyo po, yung naninigil na po? Ayan, nagigigil. Makagano si ate. Ay, di ba doon, ba't nag-text pa doon? Nagigigil. Pag sinabi po may message ng Lord sa atin, ano pong reaction? Ganito po yung iba. Inaantok, natutulog. Pero ngayon po, may message ng Lord para po sa atin. Sana yung reaction natin, more than just excitement, hindi yung inaantok at walang gana, kundi talagang gusto nating malaman, maintindihan at tanggapin yung mensahe ng Lord. Amen? Sige, sabihin mo sa katabi mo, excited ka ba? Ready ka na ba? Yan. I hope ready na po ang lahat. At ang gusto ng Lord, huwag lang natin pakinggan, tas lumabas dito, kundi pakinggan natin, unawain, tanggapin, at i-apply sa buhay natin. Sige po. Ayan. Hindi ko nabasahin ng buo, isa-isay na po natin.
And apat na bagay, apat na message po ito. Ang key verse natin sa Malachi chapter 3, verses 6 to 12. And let's read yung first muna. Sa verse 6, sabay-sabay po tayo basahin natin. Ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. Kaya nga, may pag-asa pa kayo, mga ina po ni Jacob. Sabi ng Lord, I the Lord, hindi ako nag-change, hindi ako nagbabago. And I remain the same. At ang sabi ng Panginoon, kaya nga, may pag-asa pa kayo. Ayan. Sino po dito yung nakaranas na dumating siya sa sitwasyon na last chance niya na to? Kumbaga, sabihin mo, last mo na to. Diba? Kumbaga, ito na yung huling pagkakataon mo. Halimbawa, meron kang sakit, tapos sinabi sa'yo, 3 months ka na lang mabubuhay. Ayan. Meron po bang gano'n? Tinaningan na ng buhay dito. Ayan. Ay, si tatay. Ano po yung pakiramdam? Halimbawa, kayo po nasa ganong sitwasyon, no? Sabihin sa'yo na may sakit ka, tapos last mo na to. Ano po yung mararamdaman nyo nun? Ano po kaya yung gagawin nyo for those remaining days of your life? Doon sa nahuhuling pagkakataon at opportunity na yun para mabuhay ka. Diba? Di ba po, gagawin mo na lahat. Lahat gagawin mo na. To make your life meaningful, para maging masaya ka, you will do everything. Yan, last mo na, halimbawa, may contest, nakailang sali ka na, tapos sinabi sa'yo, isang beses ka na lang pwede mag-join sa singing contest na to, kahit anong ipilit mo, hindi talaga pwede yung boses mo. Ayan. Ano pong gagawin nyo para masulit nyo yung last chance na yun? Di ba po, you will do everything, practice, sasayo na, lulublob sa dagat, para daw yung lahat gagawin mo. And, hindi ako nanonood, pero narinig ko dahil, alam yung 100 days to heaven. Alam na yan. Ang dami nga yun po, 100 days. O halimbawa, 1 day to heaven na lang. Isang araw na lang yung natitira sa'yo para makapasok ka ng langit. Ano po yung gagawin niyo po? Diba, you will do everything for you para maging karapat-dapat ka, ma-qualify ka kumbaga. Ayan. Kaya sabi po ng Lord dun sa verse, kaya nga may pag-asa pa kayo. Yan. Sinasabi ng Lord sa ating lahat naman po buhay na dito, di ba? Lahat tayo humihinga pa. May buhay, may lakas. Lahat tayo, sinasabi ng Panginoon sa atin, may pag-asa pa tayo. May pagkakataon pa tayo. Ngayon, ang tanong po, anong gagawin mo kung itong araw na to, ito na yung last chance mo? Ito na yung last opportunity mo. Ito na yung huling araw mo para mabuhay. Ano pong gagawin mo? Ano pong gagawin mo? Sabi ng Lord, 2 Corinthians 6:2. Ayan, basahin po natin. For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Halimbawa, ito na yung huling araw mo para kilalanin ng Diyos, para gawin siyang Diyos sa buhay mo. Ito na yung last chance mo, last opportunity mo. Dahil hindi mo alam, baka mamaya o bukas, bawiin na yung buhay na yan. Ano pong gagawin natin? Diba? Grab the opportunity. Sabihin niyo nga po, grab the opportunity. Ano ba sa Tagalog yung grab? Kuhanin mo na, gawin mo na ngayon. Ito, kung ano yung dapat mong gawin mo na ngayon. Eh, ang problema po sa maraming tao, laging sinasabi, ay, bata pa ako, ganyan. Tapos, malakas pa ako, marami pa akong kayang gawin. Hindi pa ako mamamatay, hindi pa ako mawawala. Hindi pa ito yung last. Kaya ang laging reaction or yung laging ginagawa ng tao, yung tinatawag ng procrastinate. Yan. Procrastinate. Ang ibig sabihin po ng procrastinate, to defer action, to delay. To procrastinate until the opportunity is lost. Yun yung masakit po sa word na procrastinate. Kakapabukas mo, ay, hindi pa to yung last chance ko, hindi pa to yung huling araw ko, marami pang darating
na pagkakataon sa buhay ko. Kakapabukas, kakapawalang bahala. Dumating yung araw, wala na yung opportunity. Sino po dito yung yung nakaranas na pagkakataon ko na sana magkatrabaho dahil hindi ko ginawa, nawala pa. Diba? Meron po ba dito yung na-miss mo yung opportunity binibigay sa'yo ng Lord? Meron po may narinig ako na preaching ng isang pastor sa mga kabataan dito. Halimbawa, nakasalubong mo yung crush mo, tapos pagkakataon mo na nakausapin, kaya lang nung nakita mo, nanigas ka at hindi mo alam yung sasabihin mo. Tapos paglalis niya, sayang. Opportunity na. O yung mga naghahanap ng trabaho, apply. Tapos, nung tinawagan siya, binaliwala niya kasi akala niya may mas maganda pa. Tapos hanggang ngayon wala pang trabaho. Di ba, sayang po yung opportunity. Meron pang isa yung naghahanap siya ng lugar for a place para sa kanyang business na itatayo. Nakakita na siya, okay naman yung price. Kaya nung sabi niya, hindi, baka may mas maganda pa. Hindi, baka meron pang iba. Wala na siyang nahanap. Pagbalik niya dun sa nakita niya, occupied na. Diba, sayang po. Diba, sayang mga opportunity. Yan sa ating buhay, sinasabi ng Lord, today, habang nabubuhay tayo, habang humihinga tayo, ito yung pag-asa natin. Ito yung pagkakataon natin para magbalik loob, para kilalanin ng Diyos, para ayusin yung buhay natin. Dahil hindi naman po natin alam yung mga susunod na mangyayari, di ba? Katulad po ng mga yung mga biglang na-aksidente, tapos namatay. Alam ba nila na yun na yung last chance nila? Alam po ba nila na yun na pala yung huling pagkakataon nila na mabuhay? At kung saka-sakal magbago, hindi naman po natin masasabi, di ba? Kaya ngayon habang may sinasabi or tinatawag na ngayon yung pagkakataon natin. Ngayon po yung pagsabihin mo sa katabi mo, ngayon yung pagkakataon mo katabi. Today is the day. Ayan. Ngayon po, minsan nag-small group sa youth service, tinanong ko yung isang kagrupo ko na, kasi ang pinag-uusapan nun about last days, end of the world, yan yung mangyayari. Ang tanong po nun, paano kung ngayon na nalaman mo na ganito pala, magwawakas pala yung mundo, ano yung gagawin mo? Yan, ang sagot niya, live my life to the fullest. Yan. Sa Tagalog, gagawin ko na lahat-lahat ng gusto ko, mamubuhay ako ng masaya, lahat-lahat. Yan. Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin ng life to the fullest. Yan, F-U-L-L-E-S. S-T, sorry. Wrong spelling. Ayan. Tinanong ko kung ano ibig sabihin niya. Ibig sabihin niya ba doon yung gagawin niya na lahat, pakasaya, party-party, ganyan. Ngayon, pag minsan kasi sa tao ko, pagka sinabi na ito na yung last chance mo mabuhay, ang ginagawa, talagang nagpapakasaya na. Pero ang sabi, dapat live life to the fullest, not to the fullest. F-O-O. And marami po kasing tao, pag sinabing last chance na, nagpapakahangal pa. Kumbaga, oo nga, ini-enjoy yung buhay, pero sa kaka-enjoy at kaka-enjoy ng buhay, sa mga ginagawa nila sa buhay, hindi nila alam, they make themselves full. F-O-O-L, hangal. Meron pong isang story sa Bible, in Luke chapter 12, 16 to 21. Basahin po natin. Ayan. Sabi doon, and he told them this parable, the ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool! This very night your life will be demanded from you. Then you will get what you have prepared for yourself. This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. Okay lang po, kung last chance na natin to, let's make life
live it to the full. Pero ibig sabihin ng full, make it meaningful to the great extent na talagang nagkaroon ng purpose, may layunin, may dahilan, merong meaning, kahulugan ng buhay. Hindi to the full, nakahangalan pa yung mangyayari. Amen? And remember, sabi sa John 10:10, but Jesus came to give life and have it to the full. Yung buhay na ganap, yung buhay na abundant, yung buhay na fullest and meaningful, nasa Panginoong Jesus yun. Kaya kung ito yung huli nating pagkakataong mabuhay, dahil hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong to, live it for God. Live it for God's glory. Live it with meaning. Live it para sa Panginoon. Amen? So ano po yung message ng Lord? Basahin natin yung ano yung gustong iparating sa atin ng Lord ngayon sa lahat ng nangyayari sa paligid natin, sa bansa natin. Basahin po natin lahat. Live today as if this is your last chance. Live to the fullest and not to the fullest. Do not procrastinate until opportunity is lost. Amen? Mabuhay tayo ng may Diyos sa puso, ng nakakalugod sa Panginoon, ng may meaning yung buhay, may purpose, hindi yung hayaan natin na kahangalan pa yung mangyari sa buhay natin. Amen? Because we could never say kung hanggang kailan tayo. Amen? Hindi natin alam, baka tayo yung daanan ng Yolanda. Diba po? Ngayon, tanong ko, ano yung pinapagawa ng Lord in this today of your life? Itong last chance, o sabihin natin, itong pagkakataong binibigay pa sa atin ng Lord habang nabubuhay tayo. Ano yung pinapagawa niya? Ano yung gusto niyang mangyari sa buhay po natin? In verse 7, basahin po natin sa Malakay 3, verse 7. Ayan. Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin, at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo, sabi ni Yahweh. Ano ba yung sabi ng Lord? Ano yung pinapagawa niya? Manumbalik kayo sa akin, at manunumbalik din ako sa inyo. Yung pagtingin ko. Ito yung gusto ng Lord. Ito yung pinapagawa niya in this today, in this last opportunity, itong pagkakataon na to na binibigay ng Lord habang nabubuhay tayo, ang gusto ng Panginoon, magbalik loob tayo sa Kanya. Return to Him. Bakit? Bakit kailangan bumalik? Kasi po, lumayo. Diba? Hindi naman tayo babalik kung nanatili tayo eh. Bakit yung mga, ang sabi ng Lord, magbalik loob yung mga tao sa Kanya? Kasi, lumayo sila sa Panginoon. And, to see kung paano lumayo yung mga tao sa Panginoon, let's look on the 10 Commandments of God. Tingnan natin kung paano ang maraming tao, even yung mga Kristiyano, kung paano lumayo sa Panginoon. Di ba, sabi sa first command ng Lord, sige po, i-recite niya nga po. First command ng Lord, di ba? Sabi niya, you shall have no other gods before me. Di ba po? Pero makikita natin all over the world, hindi lang dito sa Golden, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa buhay natin, kundi sa maraming tao sa buong mundo. Ang dami-daming Diyos, iba't ibang maliliit na Diyos, yung tinatawag, yung kinikilala nila. Sabi pa ng Panginoon, you shall not create image o yung mga idols, yung mga graven image, yung mga inukit. Pero ano po yung ginagawa ng mga tao? Di ba po? Meron nga po akong nakita sa Facebook po. Pakita natin. Ayan. Yun yung nasa dulo. Ayan. Nakikita nyo po. Sige yung next na. Yung next. Ayan. Mga image. Nakakalungkot po. Kasi, nung nabasa ko doon, yung caption doon, sabi niya, kahit na halos na wipe out na daw po yung buong Leyte. Nanatili daw yung image na to na na walang galos, ganyan. Looking at the whole Leyte. Pinagmamasdan daw, tinitingnan. Nakakalungkot po sa mga maraming tao, and even dito sa Pilipinas na po.
ang command ng Lord, huwag tayo mag-create ng kahit anong imahe na sasambahin, na mas pagpaniwalaan pa ng tao kaysa sa tunay na Diyos. Ngayon, ang tanong lang dyan, di ba po, ganun yung nakita. Kung talagang makapangyarihan yung imaheng yun, bakit tinignan niya lang yung buong leyte? At di ba, tinignan lang walang ginawa, tinignan lang na nawawipe out na. So sa atin po, ganun na lumayo yung tao sa tunay na Diyos. They created other gods before the true Lord. They created images na kahit pinagbabawal ng Lord. Ano pa po? They use the name of God in vain. They confess the name, pero dinideny nila yung power nito, yung tunay na power na to sa buhay ng mga tao. Ano pa? Sabbath day. Yan. Linggo. Ngayon po, itong pagsamba natin sa Panginoon, nakakalungkot. Ganito na nga yung nangyayari sa Pilipinas, may bakante pa din sa church na to. Ayun po. Command ng Lord yan pero gaano na lumayo yung tao. They forgot the law of God. Kinakalimutan, tinatalikuran, nilalayuan na maraming tao ngayon kung ano yung katotohanan, kung ano yung nais ng Panginoon. At lalong-lalo na yung Diyos mismo na tunay, lumalayo yung mga tao. Ang dami pa, yung mga command ng Lord. Sabi nga sa ngayon, grabe naka-disrespectful yung mga kabataan sa mga magulang nila Parang baliktad na ngayon yung mga anak na yung boss sa bahay, yung mga anak na yung dapat masunod kaya sa mga magulang. People are so disrespectful ngayon. And lahat ng yon patunay lang that people nowadays, di lang ngayon mula noon pa, talagang lumayo sa katotohanan ng Panginoon, lumayo sa nais ng Panginoon, lumayo mismo sa Panginoong Diyos. Kaya ano yung sinasabi ng Panginoon? Return to me, and I will return to you. Ito yung gusto ng Lord, na habang nabubuhay pa tayo ngayon, humihinga, may lakas, may pagkakataon pa. Ito yung gawin natin, return to God. Now, don't say na Kristiyano ka na, kaya ka nga nandito sa church kasi nagbalik loob na ako sa Lord. Hindi lahat ng nagsisimba, hindi lahat ng Kristiyano at kahit naglilingkod pa ay totoong nagbalik loob na sa Panginoon. Only God knows kung ano yung puso natin, nakikita niya. Kung totoong nagbalik loob ba talaga yan sa Panginoon. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, return to God. Dito po sa verse na yan, ang kinakausap dyan, di naman mga unbelievers, mga Kristiyano po Di ba lagi nga pong sinasabi sa atin, etong mga nangyayari sa bansa natin, eye-opener, para kanino? Para lang ba sa mga unbelievers? Hindi po, unang-una para sa atin yung mga Kristiyano. Because yung sinabi ng Lord, judgment always begin in the house of God. Sabi pa ng Lord, if my people who are called by my name will humble themselves. Sino po yung kinakausap ng Lord? Unang-una tayong mga Kristiyano. Amen? Sabihin mo po sa katabi mo ulit, ikaw yun. Ako din yun. Tayo yung unang kinakausap ng Panginoon. At ano yung sinasabi niya? Magbalik loob. Ano po ba ibig sabihin ng magbalik loob sa Panginoon? Basahin po natin Joel 2:12-13. Sige po, let's read. Even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and He relents from sending calamity. Marami po sa atin pag sinabing return to God, akala ng marami, kahit Kristiyano, pag umiyak ka ng isang gram na luha, nagbalik loob ka na sa Lord. Yung hindi na maipinta yung mukha mo sa sobrang kalungkutan, nagbalik loob na sa Lord. Pero hindi po yan ang sabi ng Panginoon, return to me with all your heart, not your garments. Sa Tagalog, ang sabi